Ang pista na dapat ay selebrasyon, naging mitsa ng aming kamatayan. Akala namin simpleng road trip lang iyon, 3 barkada, isang graduation na ginanap ng nakahilata kami sa kalye, at isang imbitasyon na parang hindi naman dapat tanggihan. Trigger warning, ang kwentong ito ay naglalaman ng tema ng sexual assault, karahasan at self-harm. Kung sensitibo ka sa ganitong mga bagay, mag-ingat at mag-pause. Ito ang istoryang mula kay Banjo. Ikukwento ko ayon sa kanya. Si Banjo ang kusang pumayag, si Roxy ang tamang-tama ang ngiti niya, at si Paula na parang may dalang liwanag sa bawat hakbang, ang nag-aabot ng tiket pabalik sa probinsya na parang regalo. Tara, sa town namin piyesta, ipagdiwang natin ulit, aya niya. Hindi namin inakala na ang pista na iyon ang magiging simula ng pinakamadilim na bahagi ng buhay namin. Nung gabing iyon ng graduation, hindi kami seryoso. May baso ng soft drink na nakikihalo sa alak, may kantang paulit-ulit na tumatangay ng sayaw. Si Roxy, lagi siyang nakangiti kapag naiisip ang probinsya, ang mga kwento ng kanyang lola Pasing, ang mga pista na pababa ng pababa sa kalye, ang mga pulang banderitas na kumikislap sa ilaw. Si Paula naman, like lagi, medyo mabinbin, pero may tinatagong saya na sasabog sa tamang oras. Ako, si Banjo, nasa gitna, nakangiti, alam na ang isang gabi ng ligaya at huli-huling joke bago maghiwalay kami para sa bagong kabanata ng buhay. Mukhang kailangan ni Roxy ng balik-balik na pista, biro ni Paula na may kislap ng biro sa mga mata. Sa amin, malaking selebrasyon to. Sobrang pagkain, sayawan, kwentuhan. Aayusin namin kayong dalawa. Ang paanyaya niya hindi malamlam, may hangarin sa likod. Hindi namin nahuhulaan kung anong klase ng hangarin. Ngunit sino ba namang tatanggi sa libreng pagkain at libreng kwentuhan sa probinsya? Sabi namin, okay, sabik na kaming makita ang lugar na lumaki si Roxy. Hindi namin nakalain na sa likod ng mga ilaw at banderitas may mga tingin na nag-aabang. Pag-alis namin kinabukasan, mabagal ang biyahe pero puno ng tawanan. Nagdala kami ng maliit na regalo para kay Lola Pasing, mga candy at pulbos ng kape, at si Roxy ay excited, parang bata ulit. Pagdating sa bayan, sinalubong kami ng mainit na yakap at mga kamay na parang laging naghahanap ng halik ng ligaya. May ilang kakilala si Paula na parang may maliliit na lihim ng ngiti paglapit namin. Tingnan mo lang, hindi naman sila ganon. Pero may kakaibang atmosphere, maraming tao sa gabi, konti sa umaga. Ay, madami sa gabi kasi fiesta. Umaga natutulog pa lahat, sabi ng isang kapitbahay. Ngunit noong unang araw pa lang, napansin kong medyo sikip ang hangin sa loob ng kubo. May amoy na hindi ko mahanap ang tamang pangalan. Parang sinting ng karne na natuyo, may halo ng singaw na matapang. Sa sulok ng sala, may hawak na basket na puno ng nakalagay na kulungan ng buto. Maliit na buto, parang buto ng baboy pero iba ang pagkakatuyo. Isang panyo na may patuyong balat ang nakasabit sa dingding. Umiiwan iyon ng malamig na ugat sa dibdib ko pero napilitang ngumiti at sabay saya dahil hindi naman pwedeng magpalamig sa oras ng pista. Ang unang gabi ng piyesta ay parang pelikula ng tag-init. May banda sa plaza, sumasayaw ang mga magulang, may nagsasayaw kahit may tigulang ng ngiti. Masarap ang pagkain, pero may kakaibang pulisiya. Puro karne, walang gulay. Dito, bawal gulay kapag pista. Ipinapakita namin ang kasaganaan, paliwanag ni Lola Pasing, habang pinipiga ang dibdib ko ng sampal na may halong pagkamangha. Sobrang dami ng karne, inihaw, adobo, lechon na malutong ang balat. Si Roxy ang pinakanasarap kumain, higit sa dati, at paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ako makapaniwala na nakauwi ako. Si Paula, tahimik lang, pero may mga sandaling ang tingin niya kay Roxy ay parang may sinasabi na hindi salita, tahimik at matinding selos. May ilang lokal na patakaran din na agad namin narinig. Bawal ang pulang damit sa araw, pwedeng suotin sa gabi lang. Bawal ang pagkuha ng labas na pagkain na walang paalam. At ang mga bisita raw ay dapat ubusin ang inihain. Kung hindi mo kakainin, may basilisk na umuuwi sa bahay mo,
Biro ng isang matandang kapitbahay na may hindi mapakali sa mga mata. Nagkatawanan kami noon, pero may isang pangyayaring lumutang. Isang dalaga ang naghuhugas ng pinggan. Ang mga mata niya ay maputla at iilang sugat ang nakatingin sa pulso niya na tila hindi na bago. Hindi kami nakapag-isip noon, iniisip namin ay mga matatandang kwento lang. Mga pamahiin para takutin ang mga batang lumalabas ng gabi. Hindi namin inakala na ang mga kwentong yon ay handa ng magkaroon ng laman. Sa pangalawang araw, nagsimula na ang mga maliliit na kakaibang bagay na unti-unti kamangha-kamali. Sabi ni Mang Alvin, karni lang dapat, gulay bawal, walang isda. May pumapasyal na parang walang energy sa araw, pero pagdilim, nagiging buhay na buhay. Minsan may tunog ng kuliglig na nagiging mas tindi tuwing papasok ang gabi. Hindi normal. Ang mga matatandang gusto naming lapitan ay umiwas ng tingin. Huwag masyadong lapitan ang bahay nila, Paula, sagot ng isa. May mga bagay na iniiwasan dito kapag piyesta. Hindi kami masyadong tumitig dahil trip lang noon ang pag-iwas, pero ginigising kami ng kakaibang pagkain. Sobrang pakain kina Roxy at sa amin. Noong una, tinutuwa namin. Sobrang dami ng pagkain, parang ang bawat pinggan ay inilalabas pa mula sa bukas. Pero may mga pagkakataon na napapansin ko ang pagkain na parang inuuna ang mga piraso ng laman. Malalaking hiwa ng karne na parang eksakto lang, walang buto, parang pinili. Isang gabi, pagkatapos ng sayawan, naglakad kami pauwi sa maliit na daan. Napakaganda ng buwan, mahina ang liwanag ng poste. Ang hangin ay mabaho, parang amoy ng karne na medyo nasunog. Dito na nagsimulang lumutang ang hindi komportable sa loob ko. Parang ang tahimik ng umaga dito, sabi ko sa kanila. Si Roxy tumingin sa akin at ngumiti, pero may pagkamalabong pagngiti. Mas gusto ko to. Dito tahimik, nakakapagpahinga. Ramdam ko ang pagkahiya ni Paula nang may dumaan na grupo ng mga lalaki. Ang tingin nila, hindi pangkaraniwan, nakatingin ng matagal, parang nag-iimbak ng lihim. Sa gabi ng ikatlong araw, nagkaroon ng malaking sayawan sa plaza. At doon talaga napansin ko ang tunay na pagbabago kay Paula. Sabi niya, "Sumayaw tayo, Banjo." Ako, medyo kinakabahan pero pumayag dahil naniniwala ako sa kanya. Si Roxy naman, parang palipasin ang oras sa sarili niyang saya. Nasa bahagi ng dance floor kami. Mga ilaw na pula at dilaw ang naglalaro sa balat ng mga tao. Ngunit may sandali na tumigil ang musika para sa isang dedikasyon. Tila may lumabas na kantang may kakaibang tono. Ang ilan sa mga matatandang tumingin ay biglang nagdilim ang mukha. Sa gitna ng sayawan, napansin ko si Paula, hindi siya sumayaw ng kasiyahan. Nakatingin lang siya sa akin at kay Roxy, at may matinding init na parabang nagmumula sa loob niya. Isang taong nakikita mo na parang may naglalagablab na damdamin. "Mukhang mainggit ka," bulong niya kay Roxy nang makalapit. "Biro lang?" "Hindi." Ang boses niya ay may lamig na parang tubig sa bungo. Hindi namin pinansin noon, sinamantala namin ang musika at ang tawanan. Pero may mga mata sa likod ng mga banderitas na hindi bumibitaw. Pagkatapos ng plaza, umuwi kami sa kubo ng pamilya ni Paula. May kasiyahan pa rin, ngunit ang pag-uusap ay tila palihim na nagiging seryoso. May mga matatanda na naglalakad patungo sa isang bahay sa kabilang kanto. May daladalang ilaw at may parang inihandog na bagay. "Sila Paula, may gagawin sila mamaya," sabi ni Lola Pasing sa amin. Hindi namin ito itinago. Nagtanong kami, pero sinabing baka hindi kami pwedeng makisawsaw dahil bisita lang. "Basta, huwag kang magtaka," sabi ng isang kapitbahay na halos maiyak ang mata. Nagkaroon ng panibagong set ng mga patakaran. Sa bahay ni Paula, kailangang isuot ng bisita ang damit na itim kapag papasok sa loob ng kanilang maliit na silid tuwing gabi. "Para hindi magulo," sabi nila. Hindi tatanggapin ang pulang damit na noon lang lumaya sa gabi. Hindi namin sinampalang tanong. Ang takot sa hindi namin kilala ay parang kumakain ang boses namin. Kung may unang maliit na galaw ng pangamba, ito ay nang makita namin ang kwarto sa kabilang gabi. Pumasok kami dahil pinilit ni Roxy. Sa loob, may mesa na puno ng pinggan.
May mga lumang larawan na naka-frame, mga larawan ni Paula mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Ngunit sa gilid, may maliit na platera na may mga buto at may kulubot na balat na parang nakaayos na dekorasyon. Art, sabi ni Paula ng mahina. Family tradition. Hindi kami tumawa. Sa halip, may lumubog na katahimikan. Tila sinasabi ng mga lumang bagay na may nakatingin sa likod ng dingding. Sa paglipas ng mga gabi, lalo naming napansin ang pagbabago sa mga tao. May ilang bata na umiiyak sa umaga na parang hindi nagigising. May mga alagang hayop na nawawala. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng matinding takot na hindi ko maipaliwanag. Si Roxy naman, nang makakita siya ng isang kutsara na may mantsa ng dugo sa ilalim ng mesa, matiim niyang inilog ang likod niya at sinabi, "Banjo, tawagin natin si Mang Orlando bukas. Mukhang may sakit ang lolo." Hindi kami agad kumuha ng isip, si Mang Orlando daw ay kilala bilang manunugis sa lugar. Isang uri ng tagapagligtas na ginagamit ng ilang baryo kapag may kakaibang sakit. Hindi namin alam kung sapat iyon, pero kung may nakikitang parang magic, handa kaming subukan. Isa lang ang sigurado, ang pista ay hindi lang puro sayawan at pagkain. May kakaibang ritual na nagaganap at kami ay nagiging bahagi nito nang hindi namin nalalaman. Sa isa sa mga gabi, habang nagiinuman sa bakuran, may dumating na grupo ng mga babae na may daladalang mga saging at mga palayok. Nilapag nila sa harap ng altar, isang sulok ng bahay na may krus at ilang ipinako na mga larawan. "Pangalanan natin ang alay," wika ni Lola Pasing. Hindi ko maintindihan at hindi ko sinubukan. Pero ang kilos ng mga tao, may sagrado silang ginagawa na hindi namin sinusuway. Maya-maya, may tumingin kay Roxy na may kakaibang pagmumuni. "Hindi ka dapat lumabas ng bahay sa gabi," babala ng isa. "Lalo na kapag pista, may mga mata." Hindi kami sanay sa ganitong berbal na pangahadlang. Sa syudad, ang buhay ay iba. Ngunit sa baryo ni Paula, ang gabi ay nagpapalit ng mga mukha. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagliit ng mundo, kung ano ang dati naming komportable ay nagiging dayuhan sa amin. Paglipas ng ilang araw, nasaksihan namin ang isa pang kakaibang pattern. Tuwing may bisita na dumating, inuuna silang pakainin nang halos maubos ang pinggan. Kakaiba ang panggigipit na kumain. Si Roxy, na palaging maingat sa pagkain, ay napapansin kong kumakain ng mas mabilis at mas marami kaysa dati. "Ang sarap," bulong niya sa akin sa ilalim ng lampara, parang may bagong gamit ang boses niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot o masaya. Sa loob ng puso ko, may kumakalansing maliit na kampana ng pagdududa. May pagkakataon din na nakita namin ang maliliit na marka sa ilalim ng kama ni Paula. Mga linya ng sugat na tila sinubukan ng takpan. Nang tinanong namin, sinabi lang nilang malakas daw ang bagyo kagabi, nagalit ang bubong. Hindi kami naniwala, pero tinutuligsa namin ang isip namin at lumalabas pa rin sa kalye. Hindi namin pinipilit na basahin ang mga palatandaan dahil tila mas marami pa silang mga kasamahan. Ngunit dumating ang gabi na ang lahat ay nagbago. Ilang araw bago ang pinakamataas na gabi ng piyesta, nagkaroon ng malaking sayawan sa gitna ng plaza. Ito ang gabi na naaalala namin. Ang gabi na ang kalangitan ay parang sumisigaw. Mas maraming tao kaysa dati, at ang ilaw ay pula, at ang mga mukha ng mga taga-baryo ay parang pinaghalo ng lumang alaala at bagong galit. May pagkakataon na naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa likod ng leeg ko. Hindi totoong kamay, parang hangin lang. Pero tumayo ako at tumingin. Nakatitig si Paula mula sa kabilang sulok, at ang mga mata niya ay parang naglalangit ng isang pangarap na hindi namin nabigyan ng pangalan. Pagkatapos ng sayawan, pumunta kami sa likod bahay upang magpahinga. Nasa dapit hapon kami ng hangin at ang amoy ng karne ay hindi na lamang amoy ng lutuing ipinagmamalaki. Parang may bagong timpla ng hindi kapanipaniwalang kabagabagan. Si Roxy ay nakahiga sa bangkito at may halong saya at pagkabagot ang mata niya. "Masarap talaga rito, no?" sabi niya ng mahina. Parang hindi ako makapagsalita kapag sobra ang sarap. May pakiusap sa tono niya na parang naglalaman ng pag-aari. Si Paula ay lumapit ng hindi masyadong umiinom ng alak.
Hawak niya ang isang maliit na supot na pinuno ng something, mga pirasong palamuti. Hindi namin pinansin muna. Gusto niyong sumama sa akin sa parte ng baryo na hindi maraming tao? Tanong niya. May sorpresa ako. Ako, si Banjo, agad na napaisip. May katotohanan ba sa likod ng imbitasyon na yon? Ngunit si Roxy ay tumayo nang may kinangang mata. Sama ako. Sagot niya nang hindi man lang nagdalawang isip. Hindi na namin hinanap ang dahilan. Paano ba magtatanggi kapag may kasamang ngiti at pag-aalay? Umalis kami, naglakad sa mas malalim na daan na halos hindi namin narating noon, daang bato na pinagtagpi-tagpi ng mga halaman at sa gitna isang maliit na sulok na tila nakakatimid. Naglalakad kami at unti-unti naglilumok ang tunog ng kalye at napalitan ng mas malalim na humahagibis na tunog, parang pag-ubo ng kahoy. Sa ilaw ng buwan, napansin ko ang mga mata na sumusunod sa amin mula sa mga bintana. Hindi ito ang mga tingin na aton sa barkada. Ito ay tingin ng pangangalaga na may ibang layunin. Ang mga tao ay parang sumusunod ng tahimik at ang kanilang mga labi ay may pagkabulungan. Pagdating namin, sinabi ni Paula, ito ang paboritong lugar namin noon. Isang maliit na bakuran na pinalilibutan ng mga lumang puno. Sa gitna, may parapet na yari sa bato. May mga lumang palamuting hindi ko maihambing. Dito kami palaging nagtatago, bulong niya. Dito namin nilalabas ang totoo. Hindi ko nakita noon ang totoong ibig sabihin niya. Ngunit nang siya ay lumapit kay Roxy at biglang niyakap siya ng masyado, may tinig na naghihinanakit. Bakit siya? Bulong ni Paula. Bakit lagi siyang napapansin? Hindi namin inakala na ang selos na iyon ay hindi biro. Hindi namin naintindihan na ang mga salita ay parang punyal na tinusok sa loob ng hangin. Si Roxy ay nagulat at lumihis, ngunit may luhang lumalabas sa gilid ng mata niya. Paula? Napakalas ng boses niya. Ngunit hindi tumigil si Paula. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga sanga ng punong gumugulo ng liwanag, naramdaman kong may kakaiba sa katawan ni Paula. Ang galaw niya ay parang hindi umano niya kontrolado. Ang mga daliri niya ay nagiging matulis, tila may lamig na nagmumula sa mga kuko. Sinubukan kong hilahin si Roxy pabalik, ngunit nabigla ako sa pagbalik ni Paula. Nagbago ang mukha niya, hindi agad-agad, unti-unti. Ang mga mata niya ay nagdidilim, naglalagay ng mapupungay na ugat na hindi ko maipaliwanag. Ang ngiti niya na dati ay malambot ay naging ibang bagay. Matalim, parang ngiti ng taong nagbabayad ng utang. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang pagbabago nang hindi sumasagad sa hibla ng totoong takot. Pero para sa amin noon, ang ating kaibigan na si Paula ay nagiging ibang babae, higit pa sa tao. Huwag niyong kalimutan na mahal kita, aniya kay Roxy nang may paglamlam. Ngunit hindi ito pagmamahal na nakakabigay ng init, parang pag-angkin ng iba. Si Roxy ay nagtataglay ng isang paghihigpit na hindi maipaliwanag. Hanap ko ng salita na ilarawan ng sandali na yon, pero wala. Ang lamig ng gabi, ang amoy ng karne, ang ingay ng kuliglig, lahat ay nagmistulang isang backdrop sa kung anong susunod. Lumapit si Paula at parang sinubukan na pumitas ng isang bulaklak mula sa dibdib ni Roxy. Sa isang iglap, may katawang lumusong mula sa loob ni Paula, isang kalansay ng kilos na hindi tugma sa kanyang dating pagkilos. Parang isang hayop na nagawang magpanggap sa balat ng taong minahal namin. Si Roxy ay sumigaw at ang tunog ay naging isang bagay na tumagos sa lalamunan ko. Hindi ko maalala kung paano ako nakatayo. Ang puso ko ay sumasabog sa dibdib. Ang mga kamay ni Paula, unang kung anuman ang nangunguna sa katawan niya, ay hindi na marunong magkontrol ng pag-ibig. Nagiging panghihimasok. Hindi ko hihirangin ang mga salita. Pero naramdaman kong ang mga dulong ng kanyang daliri ay humihigpit at may pang-amoy ng matapang na lasa sa paligid. Banjo! Tulong! Sigaw ni Roxy habang nilalabanan. Pinisil ko ang braso ko ni Roxy, tinangkang hilahin palabas. Ngunit sa sandaling iyon, may dumating na grupo ng mga tao mula sa dilim, mga kalalakihan na may kakaibang galaw. Hindi sila tumulong,
Sila'y tila nakikisawsaw sa ritual na iyon. May isa na nagngangalang mangkulas na humiga sa gilid at tumingin lang, at may katawang nakayuko na parang nagdarasal, ngunit hindi kami pinapansin. Ang pananatili ng mga tao sa paligid ay parang paghulma sa amin bilang bahagi ng isang obra. Kami ang mga bagay, hindi mga tao. Hindi ko lubos maipaliwanag kung sino ang nagdala ng lakas sa akin, pero tumalon ako at nagawa kong hilahin si Roxy. Ang pagtakbo namin ay naantig ng kahihiyan at takot. Sa likod namin, may mga sigaw, mga hindi ko maisalin sa salita. Sa pag-ikot namin sa madilim na daan, narinig ko ang mga yapak na sumusunod. Tinakbo namin ng mabilis, ang puso ko ay parang mabibigat na batong nakasabit sa leeg ko. Si Roxy ay humihingal at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa isang bahagi ng daan, may mga bakanting bahay at sa mga bintana may mga mata na sumilip. Para kaming mga magnanakaw ng gabi, kundit kami ay mga biktima sa entablado ng isang lugar na hindi namin alam kung paano ipaliwanag. Nang kami ay huminto sa isang sementadong tampuhan, huminga ng malalim si Roxy at nang makita ang mga sugat sa kamay niya, ang mga marka na hindi namin alam kung paano nangyari, napaatras ako. "Anong ginawa nila sa'yo?" Tanong ko sa kanya, ngunit ang sagot niya ay isang bulong lamang. "Huwag mong sabihin sa iba," sabi niya nang may pagod na sigaw. Wala silang mabubuting intensyon. Hindi ko siya minulat. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o magprotekta. Ngunit sa loob ng puso ko, may nagigting na galit. Si Paula, ang kaibigan namin na minahal namin, ay ang sentro ng lahat ng ito. Hindi namin mawari ang dahilan kung bakit ang pista ng kanilang baryo ay nagliliyab sa ganitong kadiliman. Sa pag-iyak ni Roxy at paglayo namin sa kubo, may kumalat na usap-usapan ang umiikot sa bakuran. Hindi nila dapat iwan ang bahay, may naganap sa gabi, iba na si Paula. Ang mga tao sa paligid namin ay tila hindi nagulat, para bang ito ang pangyayaring inaasahan na lang nila. Sa gabing iyon, hindi kami nakatulog. Lumaki ang liwanag ng buwan at ako'y naglalakad sa labas ng maaga pa ang umaga. Hindi ko alam kung ano ang kinabukasan. Ang tanging alam ko ay ang pangako na hindi ako pababayaan si Roxy. May bagay na napagtanto ko habang nakatitig sa malayong kalangitan. Ang piyesta na dapat naging simbolo ng pagbubuklod ay may tinatagong anino. At ang anino na iyon ay nagmula sa katauhan ng kaibigan na inakala naming kakampi. Hindi namin inakala na ang halakhak ng isang gabi ay maaaring magbukas ng pintuan sa isang helaran na ang dulo ay hindi namin handang harapin. Kung may natutunan kami sa araw na iyon, ito ay ang kalakip na katotohanan na ang mga tradisyon na ine-enjoy natin ay hindi palaging inosente. May mga pagkakataon na ang mga ritual ay nagiging lampara ng mga lihim na nagtatago sa ilalim ng bato-bato ng kasiyahan. At sa aming pagkabigla, napagtanto naming kailangan naming magdesisyon, manatili o umalis. Ngunit ang pag-alis namin ay hindi magiging simple. Ang mga mata ng baryo ay nakatutok, at ang mga daan palabas ay hindi palaging bukas. May mga sandali na kahit gusto mong lumikas, ang mundo ang magdadala sa iyo pabalik. Hindi pa dito nagtatapos ang gabi. Nasa dulo ng akin ang isang tanong. Kung ang taong minamahal mo ang mismong nagiging dahilan ng panganib, hanggang saan ka lalaban? Ngunit iyon ay isang tanong na sasagot ng dahan-dahan at hindi pa ngayon. Sa likod ng bawat hakbang namin pabalik sa lungsod, may gingamit na tularan ang mga mata ng iba. Hindi nila kami kailanman titingnan na tulad ng dati. Kung may narinig na kayong mga kwento na katulad nito sa inyong lugar, i-share ninyo sa comments. Magbabasa kami ng mga napipili. Ngunit kung nakakaranas kayo ng trauma, maghanap ng taong mapagkakatiwalaan at humingi ng tulong dahil hindi dapat palagin ang sinumang pinagsasamantalahan. Sa panahong ito, hindi pa namin alam ang buong saklaw ng sumpa na nagbalot sa baryo. Hindi pa namin alam kung ano ang eksaktong mangyayari sa amin. Ang takot ay nagsisimula pa lamang at ang gabi ay naghahanda ng isa pang pag-ikot. Sa mga susunod na araw, may mga senyales na mas malinaw, mga kakulangan, pagbabago sa katawan ni Roxy,
at isang maliit na bulong mula kay Paula na hindi namin matatanggap. Ngunit iyon ay susunod na kwento. Ang gabi ay naglalaman ng higit pang mga lihim, at kami ay hindi handang harapin ang totoo habang kami naglalakad pa rin sa lagusan ng liwanag at dilim. Here, the night tightened around us, but the most terrifying part was yet to reveal itself. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang sa medyo malayo na kami sa sentro ng baryo, hanggang sa maramdaman ko na halos pumutok na ang dibdib ko sa pagod. Tumigil kami sa ilalim ng isang malaking balete na parang saksi sa mga nangyari. Doon kami humiga sa malamig na damo at nagpaalam sandali sa mundo. Ang hangin ay mabagsik pa rin, may amoy ng usok at bagay na nasunog, at sa bawat paghinga ni Roxy, isang malalim na pagbabago ang nararamdaman ko sa kanya. Ang mata niya ay iba, mas malalim, parang may nuwebeng palaging nakaumbra. Anong ginawa nila sa'yo, Rox? Naiiyak kong tanong. Nilumalam niya ang mga labi, pinilit gumalaw, at ang balintataw niya ay kumikislap na parang may along gutom sa loob. Hindi ko alam, Banjo. Sobra sila, bulong niya na halos kalawang ang boses. Hindi namin mapaniwala na ang taong pinagtitiwalaan namin, ang kaibigan namin na nagdala sa amin, ay mauuwi sa ganoon. Wala kaming mapuntahan sa oras na iyon, kundi ang lumang kubo ng Mang Orlando, ang manunugis na nabanggit ni Lola Pasing. May maliit siyang kubo, puno ng usok ng mga halamang pinatuyo at mga kahon ng lumang bagay. Nang marinig niya kami sa labas, marahil dahil alam niya ang tunog ng takot, binuksan niya agad ang pinto at hinila kami sa loob. Anong nangyari sa inyo? Tanong niya ng direkta, hindi nagpaikot-ikot. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkabahala at ang pagkilala sa mga palatandaan, ang labis na pagkain, ang madalas na paglisan ng tao sa umaga, ang kakaibang pag-iwas sa gulay. Hindi namin sinabing lahat ng detalye. Hindi namin kailangan. Alam niya na hindi simpleng away lang ang nangyari. Pinatahan siya ng lumang ilawan at dahan-dahang sinuri ang mga sugat ni Roxy. May inilagay sa loob ng puso mo, anya ng tahimik, hindi bilang doktor kundi bilang taong may paningin ng iba. Hindi basta-basta na si solo ng karaniwang sakit. Hindi niya ginamit ang mga salitang naglalaman ng takot lang. May kapanatagan sa boses niya, at iyon ang kailangan namin noon. Tinawag niya si Mang Kulas at si Mang Ben, dalawang kilalang lumang lalaki sa baryo na hindi takot harapin ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Dumating sila na may dalang ilang bagay, hindi mga sandata na tuturuan ko kayo kung paano gamitin. Mga lumang kagamitan at ilang tangi nilang paraan ng pagharap sa kakaiba. May kasama ring ilang kabataang hindi namin kilala, kasama si Ruben na halos nabalam sa pagkabigla pero matatag sa pagtingin. Papahinga muna kayo, sabi ni Mang Kulas, at manalangin at magsuot ng tanda na makakatulong. Pero handa rin kaming gawin ang kailangang gawin para iligtas kayo. Tila iniingatan niya ang hangarin at hindi ang paghihiganti. Hinila kami ni Mang Orlando sa isang maliit na silid at pinakain kaming mabuti, kahit na hindi ako sigurado kung ano ang nilalaman ng mga ipinakain niya. Muli, malaking pagkain, ngunit may kakaibang lasa ang ilan sa mga niluto niya. Hindi ang uri na nagdudulot ng pagkakasakit, kundi parang pampalakas. Kailangan bumalik ang lakas niyan bago magawa ang anuman, sabi niya. Naniniwala kami noon. Hindi naman kami may laban. Habang nagpapahinga, inusisa ko ang mga lumang kasangkapan sa kubo, mga garapon na may mga damo, isang maliit na krus na nabuo sa kahoy na tila inilagay doon ng matagal na panahon, at isang lalagyan ng langis na mabango. Hindi ako nagtanong ng marami dahil ramdam ko ang bigat ng gabi sa katawan ni Roxy. Siya ay inaantok pero hindi tulog. Madalas siyang gumigising at umiilag sa mga maliliit na tunog. Minsan napapailing siya at tila may tinutukoy na larawan sa isip niya. Mga bagay na iyon na lamang ang tumitibok sa ulo niya. Kinabukasan, may nakadating na pari, si Father John, na nagdaan lang pala sa bayan para sa misa, ngunit nang marinig ang nangyari, nag-alok ng bulong at oras. Hindi namin nilimita ang tulong niya. Tinulungan kami ni Mang Orlando at ni Father John na bumuo ng isang plano
na hindi puro digmaan kundi higit sa lahat proteksyon at pag-alis ng sumpa. May tahimik silang pag-uusap. Hindi ito simpleng usaping pisikal lang. May halong espiritual at folk ang pangyayari. Hindi sila nagbigay ng dokumentadong solusyon na pwede mong pagsunod-sunodin, kundi iniwanan kami ng gabay na may malalim na pag-iingat. Sa sandaling iyon, naiintindihan ko. Hindi kami nag-iisa. May mga tao pa ring naniniwala sa tama at sa pag-ibig. At iyon ang nagbigay sa amin ng kakaibang lakas. Lumipas ang ilang araw at unti-unting lumabas ang mga bitak sa buhay ni Roxy. Hindi nagtagal, napansin namin na may mga pagbabago sa kanyang gana at sa kanyang katawan. Ang mga doktor ng lungsod na pinuntahan namin, sapagkat ako at si Roxy ay lumabas ng probinsya para maghanap ng medical na tulong, ay nagsabi ng bagay na ikinabigla naming pareho. Buntis si Roxy. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin noon. Wala siyang malay sa kung paano nangyari iyon, at kami ay nagngingyawat. Ang pag-uwi sa lungsod ay puno ng takot at pag-aalala. Sa ospital, tahimik ang paligid kapag sinabi sa amin ng doktor ang mga salitang iyon. Ang pagiging buntis sa ganitong konteksto ay hindi simpleng pangyayaring medikal lang. May halong paniniwala, may halong takot. Nagpasya kaming gawin ang lahat ng legal at medikal na paraan para maprotektahan si Roxy, regular check-up, gamot kung kinakailangan, at pag-uusap sa social worker dahil hindi namin alam kung paano haharapin ang trauma ng nangyari. Ngunit hindi naglaon habang lumalala ang katayuan ni Roxy, hindi lang dahil sa pisikal, kundi dahil na rin sa panloob na pagbabago, lumitaw ang ibang layer ng pagsubok. Ang cravings niya ay hindi lamang gutom, parang may ibang hinihingi ang katawan niya. Nagigising siya sa gabi at umiikot ang mga mata sa paligid ng kanilang kinatatayuan laban sa sinag ng buwan. Minsan kapag kami naglalakad sa gubat ng probinsya, para bang may lumalabas na maliliit na tunog at siya ay naglalakad papalayo mula sa ilaw at papalapit sa madilim. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang dahilan. Natatakot ako at nag-aalala. Isang gabi, nakakita ako ng kakaibang pagtangis sa mukha ni Roxy. Banjo, bulong niya, hindi ko na alam paano ito ilalabas sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at hindi ko alam kung paano pasasagutin ang anumang salita. Napakabigat ng responsibilidad na iyon. Marami kaming pinagdaanan para siya lang ay maiprotektahan. At sa likod ng lahat ng iyon, si Paula, na dati naming kaibigan, ay patuloy na naging anino sa mga panaginip ni Roxy. May naganap na pangyayari kung saan nagdesisyon kaming subukan ang isa pang paraan, ang albularyo. Hindi kami nagkamali sa paghahanap ng tulong, ngunit matinding paalala ang kailangang bitbitin habang sinusundan ang landas na iyon. Minsan, ang mga folk remedies ay may kalakip na panganib. Pinuntahan namin si Manggaloy, isang albularyo na kilala sa paligid bilang hindi mapanghusgang tao, hindi tulad ng ilan sa baryo. Tiningnan niya si Roxy nang may malalim na titig at huminingi ng buong kwento. Dahil dito, naramdaman namin na pinaniniwalaan kami kahit na ganado ang mga tanong. Sinabi niya na may paraan silang sinusubukan noon sa ibang kaso na tila kakaiba. May tinatawag silang makabuhay na halamang ginagamit ng ilan sa baryo kapag may malaking suliranin. Ngunit bago niya ipaliwanag ang anumang bagay, naging malinaw ang pag-aalala sa mukha niya. Sa inyo, hindi ako magbibigay ng ganitong solusyon ng basta-basta, sabi niya. Minsan mas lalo lamang nitong pinapahamak ang nasa loob kapag hindi maayos ang paghawak. Napuno kami ng takot. Hindi namin iniisip na gagamit kami ng mapanganib. Ngunit sa desperasyon ng panahong iyon, ang pangamba ni Roxy ay tila mas malakas sa pag-asa. Isang gabi, sa kagustuhan ni Roxy na mawala ang laman ng takot sa kanyang dibdib, siya at ako ay gumawa ng isang desisyon na ngayon ay palagi kong ikinalulungkot. Hindi ko idedetalye ang eksaktong ginawa niya dahil hindi ako magbibigay ng paraan o hakbang. Pero masasabi kong kami ay naghanap ng mabilisang lunas dahil ang sakit at pangamba ay nagiging madalang at madilim. Ang resulta ay hindi inaasahan. Sa halip na gumaling, unti-unti siyang bumagsak. Hindi ko mailarawan ang lungkot at pagkagalit na umusbong. Ang katawan niya ay naging mainipin.
Nagkaroon siya ng malubhang komplikasyon. Nakarating kami sa ospital nang mabilis at dooy nakita ng mga doktor ang paglala. Umabot kami sa puntong halos wala na siyang lakas. Sa ospital, habang nakahiga siya, napatingin ako sa bintana ng silid at nakita kong parang ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Marami kaming iniisip kung ano ang aming nagawa, kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. May tangi akong nais, maibalik siya sa buo at ligtas. Ngunit sa oras na iyon, lumitaw ang panlalamig sa dibdib ko. Hindi natin kayang ito ng sarili lang. Dito pumasok si Father John at ang kanyang tahimik na pag-asa. Hindi siya nagmakaawa ng milagro, hindi rin siya nag-alok ng mga mantras na hindi makatotohanan. Sa halip, nanalangin siya, nagdala ng holy water at pinasok ang silid kasama ang mahigpit na paggalang. Hindi kami nag-alinlangan na tumanggap ng kanyang tulong. Hindi ito nag-alis ng sayang ng nakaraang desisyon ni Roxy. Ngunit nagbigay ito ng direksyon sa kung paano namin haharapin ang espiritual na bahagi ng sakit. Kasabay ng pagdarasal ng pari, tumawag kami kay Mang Orlando at kay Mang Kulas. Sabay-sabay silang nagplano upang harapin ang pinagmulan ng sumpa sa paraan na kanilang alam, hindi para magturo ng karahasan, kundi para iligtas ang nawawala. Nag-umpisa ang serye ng mga ritual, hindi ko ilalarawan ang bawat hakbang at hindi ko rin babanggitin ang mga sangkap dahil ayaw kong maging isang gabay para sa sinumang naghahangad ng mabilisang lunas. Pero ang ipinapakita ng eksenang iyon, pagkakaisa ng tradisyon at pananampalataya. Si Father John ay nagbabasa ng mga panalangin, si Mang Orlando at ang iba pa ay gumagawa ng mga pangunahing ritual na kilala nila mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang proseso ay mabagal at puno ng pag-iingat. May mga sandali na halos nadapa kami sa pag-asa, ngunit may munting pagbabago sa sitwasyon ni Roxy. Parang may punit na kumukurang dahan-dahan mula sa loob niya. Hindi biglang nawalan ng lahat ng problema. May mga gabi pa ring nagigising si Roxy na may malalim na pag-iyak. May mga araw na napapalingon siya at tila may paghahanap sa dilim. Ngunit may pagbabago, unti-unti, ang panlasa niya ay bumabalik sa dati. Ang kanyang balat ay nagiging malusog at ang mga doktor ay nagsabi na may pag-urong ang ilang komplikasyon. Huwag iisipin na isang napakadaling paggaling ang nangyari. Ito ay resulta ng maraming oras ng pag-aalaga, ng medikal na pansin at ng mga ritual na may paggalang at mataas na pag-iingat. Sa loob ng mga linggong iyon, napagtanto namin na ang sanggol na nabanggit sa baryo ay hindi lamang pisikal na bagay. Ito ay simbolo ng sumpa na kumapit sa katawan ni Roxy. Ang pagtatanggal ng sumpa ay hindi simpleng usapin ng pag-alis ng isang entidad. Ito ay pag-ayos ng mga sugat na hindi nakikita sa mata lamang. May araw na umiyak siya at sinabi, parang may bahagi sa akin na hindi babalik. Humawak ako sa kanya ng mahigpit at hindi ko inisip ang mga salita. Ang kailangan niyang maramdaman noon ay hindi paliwanag kundi presensya. Habang lumalalim ang proseso ng paggaling, nagkaroon kami ng ibang problema sa aming relasyon at sa aming mga emosyon. Minsan, ako ay napuno ng galit, sa mundo, sa baryo, sa pagpili na ginawa namin, at sa mismong Paula. May mga gabi na kinakausap namin ni Roxy ang posibilidad ng paghabol sa hustisya. Ngunit mula sa mga nakaraang pangyayari, natutunan namin na hindi ito dapat maging motibasyon para magpakasakit. Ang ilang lumang kalalakihan sa baryo na noon ay tumulong sa amin, ay nagbigay ng payo na hindi naghahanap ng labanan, kundi ng proteksyon. Napagtanto kong ang paghiling ng hustisya ay hindi dapat lampas sa pag-iingat at hindi dapat magdulot ng bagong siklo ng dugo. Lumipas ang mga buwan, ang marka ng nangyari ay hindi nawala pero lumilitaw ang liwanag sa aming buhay ng dahan-dahan. Nagpatuloy si Roxy sa regular na pag-check sa doktor at nag-umpisang mag-therapy para sa nakaranas na trauma. Hindi namin inakala noon na ganoon kahirap ang maghilom. Hindi lang ang katawan, kundi ang puso ang kailangang pagalingin. Natutunan naming huminga ng sama-sama, magbahagi ng maliliit na ritual ng kaligtasan, walang matatapang na hakbang, kundi mga pang-araw-araw na pagpapakita ng pag-aalaga. Simpleng pagkain, paghahanda ng kanyang paboritong kape, paghawak sa kamay sa gabi.
May panahon na bumalik kami sa baryo, hindi para saktan, kundi para magpasalamat sa ilang tao na tumulong. May mga kapitbahay na nagbago din ang tingin sa amin. Nagkaroon ng paglilinis ang ilang lumang lugar at may proseso ng paghingi ng tawad kahit hindi namin hiningi iyon. Si Paula, hindi ko nais magbigay ng kapatawaran ng madali. Ang sugat na iniwan niya ay malalim. Ngunit sa paglipas ng mga taon, may pagbabago sa pagtingin ko, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagsusuri kung paano namin haharapin ang ating mga sariling anino. Hindi ako nagsabing ginawang malulusog ang lahat. Ang ginawa namin ay magpatuloy sa pag-ibig at sa buhay na may paalala sa ating mga nagdaan. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal kami ni Roxy. Hindi ito isang madali o romantikong kwento. Ito ay desisyon na may malalim na pinagbabatayan, pagtitiwala, patuloy na paggamot at pagpili na huwag hayaang mangibabaw ang takot sa lahat ng desisyon. Sa araw ng kasal, maliit lang ang pagdiriwang, mga kaibigan, si Mang Orlando, si Mang Kulas, si Mang Ben, si Ruben at si Father John. May katahimikan sa mukha ni Lola Pasing at ni Aling Annie, parang pangunawa ang taglay nila. Hindi namin hinayaan na ang pista ng baryo ay maging simbolo ng pananakop ng kadiliman. Inilipat namin ang diwa ng selebrasyon sa tahanan na may ilaw at pagmamahal. May mga tanong na hindi ko nasasagot hanggang ngayon. Bakit mangyari iyon kay Paula? Ano ang nagtulak sa isang taong naging bahagi ng aming mundo na ganitong kabaliw ang nagawa? May mga sagot na batay sa mga pamahiin at may mga paliwanag na medikal. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga sa akin ay ang pag-alaga kay Roxy at ang pagprotekta sa buhay na aming binuo. Nagkakaroon kami ng maliit na ritual sa gabi. Nagdarasal kami ng sama-sama, hindi para mangako ng kasiguruhan, kundi para humingi ng lakas. May mga gabi pa rin na may maririnig kaming kuliglig at may malayong paanig ng ilaw mula sa baryo. Paalala na ang mundo ay puno ng lihim. Kung may mapapulot kayong aral mula sa aming karanasan, sana ay iyon. Ang takot ay maaaring maging napakalakas, ngunit mas malakas ang pagmamahal at pananampalataya kapag pinagsama ang respeto sa tradisyon at pag-aalaga sa tao. Huwag ninyong ipilit ang mga bagay na delikado at kung nakakaranas kayo ng trauma, hanapin ang mga profesional, mga doktor, therapist, at mga taong mapagkakatiwalaan. Ang kwento namin ay hindi perpekto, puno ng maling desisyon at ng mga muntik ng pagkawala. Ngunit sa pamamagitan ng maliit na kabutihan at ng tulong ng iilan, mayroon pa ring pag-asa. Bago matapos, may tanong akong gustong iwan sa inyo. Kung ikaw ang nasa lugar namin na umiibig at nasaktan, ano ang unang hakbang na gagawin mo para protektahan ang mahal mo? Ibahagi sa comment section. Babasahin namin ang mga piling kwento at magbibigay ng suporta kung kailangan. Salamat sa pakikinig sa istorya ng Fiesta sa Baryo ng Aswang ng kasintahan ko. Kung natatakot ka man o naantig, sana may isang bagay na napulot ka. Hindi kailanman ka nag-iisa sa pagharap sa dilim. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-subscribe at i-share sa iba. Lalo na kung may kakilala kayong gustong makinig at pagnilayan ang mga kahalagahan ng pag-ibig, paglunas at pag-asa. At kung nakakaranas kayo ng trauma ngayon, mangyaring humingi ng tulong sa propesyonal, may mga tao na handang tumulong sa inyo nang hindi humuhusga. Mag-ingat. Huwag hayaang ang takot ang magdikta ng buong buhay ninyo. Sa amin, natutunan namin na ang pista ay maaaring maging simula ng kasiyahan o bangungot, depende sa ating pagpili kung paano natin haharapin ang mga anino.